Pinagpalang araw po sa inyo lahat. Mga minamahal na kapatid, sa araw pong ito ay magsisimula tayo ng isang serye ng mga panayam tungkol kay Mariang ating ina. Nako, dapat po naman matuwa tayo sapagkat ang ating ina ang ating pag-uusapan. Alam niyo naman po, kung ang ating ina ay mahal natin at nadama naman natin ang kanyang pagmamahal, wala tayong sawang magsasalita tungkol sa kanya. At yan makikita natin sa mga panayam na ito, ang ginawa ni Maria. Siya ay ina ng Diyos kung tawagin natin. At ipaliliwanag ko po yan na mabuti sa inyo, nang sa ganon, maging fundasyon po ito ng ating debosyon kay Maria at ng ating lubos na pagtitiwala sa Kanya. Magsisimula po tayo sa pagpapaliwanag ng isang simpleng bagay na si Maria, ayon sa Biblia, ay tinatawag na ina ni Jesus. Sa sulat sa mga taga-Galacia, chapter 4 po, sa pasimula pa lamang ng chapter, ay sinasabi ng may akda si San Pablo na si Jesus na ating tagapagligtas ay born of a woman. Siya po ay isinilang ng isang babae. Ang unang kahulugan po nito ay ito na siya ay tunay na tao sapagkat isinilang siya ng isang babae. Ngunit, tandaan po natin, pag sinabing sinilang ng isang babae, hindi naman babae in general, wika nga natin. Particular po ang babae na nagsilang kay Jesus. At sino yung babaeng yan? Makikita po natin sa Biblia na ang babaeng yan ay walang iba kundi si Maria na taga Nazaret. Dito po sa ating Biblia, kahit na po Katoliko o Protestante ang Biblia ang ginagamit ninyo, translation, makikita po natin sa unang kabanata pa lang ay tinutukoy na at isinasalaysay na ang pasimula ng pagiging ina ni Maria kay Jesus. Yan po lamang ating ipaliliwanag ngayon. Si Maria po ay ina ni Jesus. Atin pong pag-uusapan pagkatapos kung sino yung Jesus na yan. Pero una, dito natin mababasa na ipinadala ng Panginoon ang anghel na si Gabriel sa isang dalagang taga Nazaret na ang pangalan ay Maria. At siya ay binati at binalitaan siya ng napakagandang balita. Alam po ba ninyo kung ano yun? Talaga naman pong nakakagulat para sa isang babaeng katulad ni Maria, lalo na batang-bata ito noon, mga humigit kumulang mga 14 na taong gulang pa lamang. Si Maria, nung balitaan siya ng anghel, na siya ay hinirang ng Diyos na maging ina ng tagapagligtas. Ito po ay mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, unang kabanata pa lamang, at sinabi sa kanya na kinalugdan siya ng Diyos. Ipagdadalang tao niya ay walang iba kundi ang anak ng Diyos. Ang gusto ko sabihin dito ng anak ng Diyos ay Mesiyas. Ang pinakahihintay na Mesiyas. Galing sa lahi ni David ay siya rin isisilang ngayon kay Maria na magdadalang tao sa kanya at pagkatapos ay magsisilang sa kanya.
Kaya nga po, ang ating mahal na ina naman, alam na ninyo ang kasaysayan, ay sumagot ng, ako'y alipin ng Panginoon, matupad sa akin ayon sa iyong salita. At nilisan siya ng anghel at ipinaunawa sa atin ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas na ang anak ng Diyos ay nagkataong tao pagkatapos na sumang-ayon si Maria sa alok ng Panginoong Diyos na siya ang maging ina ng tagapagligtas. Sapagkat alam po ninyo, nung nagmamadali si Maria na nagpunta sa bulubundukin ng Huda upang doon ay dalawin naman ang kanyang pinsan na si Elizabeth na 6 na buwan ang nagdadalang tao. Pinagdadalang tao si San Juan Bautista. At binati niya si Elizabeth at pagkarinig ng bati mula kay Maria, si Elizabeth naman ay napuno ng Espiritu Santo at nagsalita at sabi niya, how is it that the mother of my Lord should come to me? Ano ito? Kay laking karangalan na dinadalaw ako ng ina ng aking Panginoon. At yung Panginoon na yan, tinutukoy naman po sa ikadalawang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sabi ng anghel sa mga pastol na binalita naman ang pagsilang ni Jesus. Ito, I bring you good news of great joy, which shall be to all the people. Today, in the city of David, a Savior has been born to you, who is Christ the Lord. Ayan po. So, sino po ang ipinagdalang tao at dinala ni Maria nang may 9 na buwan sa kanyang sinapupunan at pagkatapos ay iniluwal sa sangmaliwanag? Sino po yun? Christ the Lord. Si Kristong tagapagligtas natin at Panginoon. Ito po pagpapakilala na kay Jesus bilang Panginoon. Hindi lang basta-bastang tao, kundi Panginoon. At sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, sinasabi na sa ngalan ng Panginoon na ito ay luluhod ang lahat sa langit, sa lupa, sa ilalim na lupa. Sa madaling salita, ang lahat ng mga nilalang ay luluhod. Bakit? Sila ay magpupuri kay Kristong Panginoon. Panginoon. Yan, si Kristo ay Panginoon na luluhuran ng lahat. Eto na po, pagpapakilala na kay Kristo sa atin, hindi lang bilang tao, kundi bilang luluhuran na lahat. Sa madaling salita, Diyos. Sapagkat sa lahat lamang dapat na lumuhod ang lahat. Ngayon po, hindi tayo magkataka kung paano sa bayan ng Nazaret, sinabi ng mga mamamayan doon, hindi ba ang kanyang nanay ay si Maria? Alam na nila. Hanggang po sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan naman, sinasabi doon, maliwanag, na sa tabi ni Maria na ina ni Jesus ay naroroon din ang minamahal na disipulo. So, sa madaling salita po, malinaw na si Maria na taga Nazaret ay
ina ni Jesus na ating tagapagligtas. Ina po siya sapagkat siya ang nagdalang tao. Ina siya sapagkat iniwi niya sa kanyang sinapupunan ang tagapagligtas, Christ the Lord. At isinilang niya itong kanyang dinala sa kanyang sinapupunan. At ang isinilang niya yan ay walang iba kundi in the town of David, sabi ng anghel, a Savior has been born to you, who is Christ the Lord. Kaya po, malinaw, walang duda, at kahit sino naman, hindi natatanggi ngayon, palagay ko, na si Maria ay ina ni Kristo, na siya namang tagapagligtas. Ito po muna sa ating unang panayam. Sa mga susunod po, panliliwanag ko naman kung bakit tinatawag natin si Maria hindi lang ina ni Jesus na tagapagligtas, kundi ina ng Diyos. Yan po ginagamit natin sa panalangin. Tuwing tayo ay nagdarasal ng Hail Mary, sabi natin, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Santa Maria, ina ng Diyos. Ito naman po ang ating ipaliliwanag sa susunod. So, abangan. Have a beautiful day.